Pero ang pahinga para kay Jesus ay hindi yung wala kang gagawin. Ang pahinga para kay Jesus, maglingkod ka pa rin. Bakit? Ang ibig sabihin ng pahinga para sa Panginoon ay hindi yung wala kang gagawin, kundi yung meron kang gagawin para magbigay ng buhay sa iba. Dahil ang ibig sabihin ng pagpapahinga ay pagbibigay buhay ng Diyos sa atin. At ang buhay na ibinigay sa atin, palagi nating dapat ibinabahagi. Amen ba yon? Kaya paalala, kapag ang Panginoon ay nagpagaling, hindi niya nais na tayo lang ay guminhawa. Ang nais niya, makapagbigay ginhawa din tayo sa iba. Ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng binan ni Simon, kaya't pinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Nitong mga nakakaraang araw, narinig natin ang iba't ibang reaksyon ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Noong Lunes, narinig natin na may mga tao na hindi siya kayang tanggapin at hindi siya kinikilala. Kahit pa itong mga taong ito ay tinuturing ni Jesus na kanyang mga kababayan at mga kamag-anak. Nung una'y namamangha sila, pero nung maalala nila na itong si Jesus ay anak lamang ng karpintero na si Jose, hindi na nila kinikilala ang sinabi ng Panginoong Jesus at mismong si Jesus. Kahapon naman, nakilala si Jesus hindi ng mga tao, kundi ng demonyo. Pero pinatahimik ni Jesus ang demonyong ito na nagsasabing siya'y ang anak ng Diyos o ang banal ng Diyos. Hindi dahil ayaw niyang malaman ng mga tao kung sino siya talaga, kundi dahil ang pakay ng demonyo ay gambalain ang pag-unawa ng mga tao tungkol sa Kanya. Dahil itong mga tao naman na ito, kapag pinakinggan nila yung demonyo, makikilala nga nila si Jesus. Pero ang pagkilala nila ay hilaw o kaya hindi ganap, hindi buo ang pagkilala. Dahil dito, hindi magiging malalim ang kanilang pagkakilala at pagkaunawa sa salita ni Jesus. At ngayong araw na ito, minamahal ko mga kapatid, matapos ipahayag ni Jesus sa sinagoga kung sino siya, na siya ang katuparan ng sinasabi ng mga propeta na magdadala ng kalayaan sa mga ibinihag, magdadala ng kagalingan sa mga may sakit, pinatototohanan naman niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga himalang ginawa. Tang unang-unang tumanggap ng himalang ito ay walang iba kundi ang biyanan ni Simon Pedro. Kaya po meron daw pong biro
Tanong niyo po sa akin, sumama daw po ang loob ni Simon Pedro kay Jesus. Wala naman po sa Bible itong biro na ito. No, tanong niyo sa akin, bakit? Kasi hindi naman daw niya hiniling, pinagaling ni Jesus ang kanyang biyenan. Minamahal ko mga kapatid, kung papansinin ninyo ang pagkakasalaysay ng Ebanghelyo ngayon, mapapansin po ninyo ito. Mula sa pagpapahayag ni Jesus ng salita, ito'y ipinakita niya sa kanyang gawa, na pinagaling niya mga may sakit. At sa pagpapagaling niya ng nanay o ng biyenan ni Simon Pedro, mayroong mga salitang binanggit matapos sa pagalingin ang biyenan ni Simon Pedro. At ano po yun? Sabihin nyo nga sa akin, basa. Ang sabi sa Ebanghelyo, tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos niyang maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Ito ang pakinggan ninyo. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Ano ang ginawa ng may sakit pagkatapos sa gumaling? Tumindig at naglingkod. Pakiulit. Sa Pilipinas po yun, hindi papayagan ng mga tao yun. Tanong niyo sa akin bakit? Mabibinat. Di ba? Hindi po pwedeng bumangon ang may sakit. Kailangan sa ating mga Pilipino, pag nagkasakit ka at gumaling ka, magpahinga. Tama? Pero ang pahinga para kay Jesus ay hindi yung wala kang gagawin. Ang pahinga para kay Jesus, maglingkod ka pa rin. Bakit? Ang ibig sabihin ng pahinga para sa Panginoon ay hindi yung wala kang gagawin, kundi yung meron kang gagawin para magbigay ng buhay sa iba. Dahil ang ibig sabihin ng pagpapahinga ay pagbibigay buhay ng Diyos sa atin. At ang buhay na ibinigay sa atin, palagi nating dapat ibinabahagi. Amen ba yon? Kaya paalala, kapag ang Panginoon ay nagpagaling, hindi niya nais na tayo lang ay guminhawa. Ang nais niya, makapagbigay ginhawa din tayo sa iba. Kaya magandang isipin natin at pagnilayan natin sa araw na ito. Kung ikaw ay may karamdaman, lalo na sa mga nanonood sa live streaming, may sakit ka at nagdadasal ka sa Panginoon na pagalingin ka. Ang tanong, bakit mo gustong gumaling ka? Para lang makaranas ng ginhawa o para maipagpatuloy mo ang paglilingkod sa iba? Uulitin ko ang tanong, bakit gusto mong gumaling? Para lang ba makaranas ka ng ginhawa o para maipagpatuloy mo ang paglilingkod mo sa iba? Nakatutuwang isipin na mayroon pong mga tao, matapos na sila'y pagalingin ng Panginoon mula sa kanilang karamdaman, nakikita nila yung tunay na halaga ng buhay nila. At pag nakita nila yung tunay na halaga ng buhay nila, sila'y naglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagtulong sa simbahan, paglilingkod sa iba't ibang ministries, o kaya naman ay pag-abot sa mga nangangailangan, kamag-anak man nila yan, o kaya yung mga nasa ampunan, yung mga nangangailangan. May kilala po akong may cancer. At nung siya'y nakasurvive sa unang pagkakataon sa cancer na ito, hindi siya namatay kaagad. Kaya ang ginawa niya, naglingkod siya sa simbahan. Yung mga tao na dati tinatalikuran niya kapag humihingi ng tulong, naging matulungin siya. Alam ninyo, gumaling man siya at ginamit niya yung ikalawang buhay niya para maglingkod sa Diyos at sa iba, bumalik din yung cancer niya. But this time, she was not afraid of death anymore. Hindi na siya
takot sa kamatayan. Bakit? Kasi nang tinanggap niya ang kagalingan, hindi lang niya nakita ang halaga ng kanyang buhay. Natuto siyang pahalagahan ang buhay at ibahagi ang buhay na ito sa ibang tao. At kapag ganyan ang ginawa natin, kapag nakaranas tayo ng kagalingan, wala tayong pagsisisihan. At sigurado, sa oras ng kamatayan, wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang buhay na walang hanggan. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.